Ngayon, kaya tanong ko, sinong gusto yumaman? Kung ikaw nagkakontra ka, ayaw mo yumaman, imo na yung problema, Brad. Pero kung ako tanungin mo, Brandy, gusto mo yumaman? Sino ba naman hindi ayaw yumaman? Ginoo. Manatili ka lang dyan nga. Pamahaw ginamos. Paniod to, bulad. Panyapon, asin. Ugma, dreaming. Gusto mo na nga buhay? Sinong gusto nga buhay niyan? Naglilingkod ka sa Diyos, hanggang ngayon, hindi ka pinagpala. Questionable. Dahil bakit? Hindi ka marunong sumunod. Ganun lang kasimple. Yung mga sumunod, grabe, nagpatotoo, grabe yung pagpapala. So, sabi ng Diyos, payamanin kita. Payamanin ka na sa lupa, payamanin ka pa sa langit. Di kung Kristiyano ka, matagal ka na naglingkod, ngayon, mahirap ka pa rin. Ay, kayo may problema, Brad. Bakit? Hindi kayo marunong sumunod. Blessing if you obey. A curse if you disobey. Ang mayaman nagtanong, Lord, anong gawin ko para mapalangit? Tapos 10 utos gawin mo, nagawa ko na. Isa lang kulang, malis ka, bintang mayaman, kaya kari-arian mo, umunta ka sa akin at sumunod. Ay, hindi sumunod umalis. Di. Wala siyang pagpapala. Yung mga sumunod, grabe. Ngayon, tanungin ta kayo, gusto nyo bang yumaman? Kung magsalita kung gusto kang yumaman, matisod ka sa akin, paglasi, Brandy. Wala naman makapunta sila kang mayaman. Mali ka, Brad. Kung ayaw mo yumaman, hanggang dyan ka lang, bulad asin ginamos ka lang palagi. Kung gusto mong mayaman, sumunod ka sa Diyos para mahawas ka sa kalisod sa kahirapan. Dili ka na sige pang-abang, pang-upan ng balay. Ikaw na magpa-upa, magpa-abang ng balay. Amen. Masama ba yun? Masama bang yumaman? Bari Alan, masama bang yumaman? Ikaw yumaman ka na, di ba? Buting bumalik ka dito, hindi ka bumalik, walang kayamanan mo. Yeah. Masama ba yung yumaman ka? Bisikleta, wala ka, pinalitan ka ng motor, tricycle, tricycad, 4 wheels, grabe yung papapala. Mahirap ba yan? Masama ba yan? Mali bang turo? Uy, Brad, sisihin mong sarili mo, Brad. Kaya walang tao ayaw maghirap. Lahat ng tao gustong yumaman. Kaya nagsumikap, nagtrabaho, lahat abroad, ginawa para magyaman. Yumaman, kaya mahirap ang buhay. Mga pastor, nag-umpisa, balong-balong, pag tumayo, magpanggang ulo, tinutulugan, stall na mahaba, nagkabing kahirapan ng mga pastor. Pero binantayan niya yung pangako ng Diyos. Naghirap muna siya. Sumunod, 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 sumunod. Nagpasakop, nagtiis, naghirap, mga pastor, puri, gabi. Ngayon, anong nangyari? Sinungaling ba ang Diyos? Galing sa kahirapan, mga pastor, ngayon pinagpapala ang church. Nakasama tayo sa pagpapala sa sakripisyo ng propeta ng Diyos. Mahal na mahal, huwag tayong sumandig sa sarili nating kaalaman. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag ka mag-be righteous masyado, Brad. Sis, basahin mo nga ang Roma 10:3, madialan sa Bisaya, kap i-ready mo. Romans chapter 10 verse 3. Roma kapitulo 10 versikulo 3. Okay, wala man sila'y hiwang kaagan. Wala sila kabang kaagan. Mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios. Tingnan mo. Og nagabaning kamot sa paghimo sa ilang kaugalingon pagkamatarong. Yan. Og wala sila magpailalom sa kamatarong nga iya sa Dios. Amen. Kay wala man ka bang kaagan kay balo sa pagkamatarong nga iya sa Dios, daning kamot, magbasa Biblia, magunawa siyang pagsabot.
naningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong mga pagkamatarong. Kung naningkamot ka, mutayo si Musalim pagkatwiran, sabi ng Biblia, sila wala magpailalom sa pagkamatarong sa Diyos. Kung imo lang ng pagsabot, imong katwiran na mga kapatid, sa Biblia, wala ka magpailalom sa pagkamatarong sa Diyos. Dapat ang sundon mo yung pagkamatarong sa Diyos sa Biblia. Hindi yung sarili mong pagkamatarong. Eh, champion ka pa sa debate. Dito sa Diyos Bukusin, sa Surigao pa kami na-assign, 18 lahat na pastor, galing sa iba-ibang mga denominasyon, fellowship. Lahat sila mga Bible school teacher, mga supervisor. Pero, ilang taon na sila naglilingkod, wala silang mga tupa. Pero magagaling. Kabisado ang Biblia, doctorate sa Biblia, teacher sa Bible School, supervisor sa Bible School, yung mga titulo nila, napakarami. Preacher, pastor, evangelist, reverend. Pero walang membro. Sabi ng mga pastor, matindi mga title, magagaling ang pastor. Tag 30 years, 25 years na, pero walang membro. Saan yung galing mo doon? Kabisadong Biblia, teacher sa Bible supervisor, wala ka naman tupa. Si pamilya mo, hindi ba magniwala sa'yo? Useless. Ibig sabihin, kayabangan lang ang nanatili. Then nagsalig sa sariling paningin sa Biblia, sariling karunungan. Hindi nagsalig sa kapangyarihan at karunungan kapag matarong galing sa Diyos. Amen. O, inopera ng mga pastor, dito kayo, sus mo kusin. Ang gawin nyo, every month, magpasting kayo, tag 3 days, magpasting 40 days. Operan ta kayo para magamit kayo. Bigyan kayo blessing. Pag sabi ng pastor nga, bigyan blessing. Ang tuwa. O ikaw, kayo una man ka mo, tag 6,000. Ang sunod, first bus, 5,000. May 40,000. Imagine, 18 ka pastor yun. Every month, naglilinya sa harapan ko. Okay? Nangintay ng sweldo. Withdraw ako palagi sa Palawan, tag 80 mil. Ngayon, pag saan pastor, Brian, every month, usapin, may passage lang 3 days. Isa-isa na nag-alisan. Ay, Labidopi, may transaksyon ako sa Takurong. Labidopi, may transaksyon ako sa ito. Puro transaksyon na. Wala na nagpasting. Sabi ko man na pastor, puro may transaksyon. Brian, wag mo na silang bigyan ng blessing. Hindi sumusunod. Hindi sumusunod. Hindi ko na. Pagdating ng blessing, alamin nila, pag tapusan na, linya sila. Brian, hindi ka nabigyan ng blessing, hindi ka nagpasting. Iyak-iyak, umiyak, pati sa umiyak. Sabi ko, wala akong magawa. Iyak kayo sa akin, kung bigyan ta kayo, maging traidor ako sa propita ng Diyos. Bahala kayo magalit sa akin, hindi kayo biglising, hindi kayo sumunod sa propita ng Diyos. Kasinsahan tayo. Hinay-hinay, dandahan, nag-alisan. Ibig sabihin, ang ilang karunungan katwiran, ginagamit nila para makapira lamang. Hindi talaga sumunod kay gusto nila ng langit. Tumingin sila sa pangako ng tao. Ang tiningnan, hindi nila tiningnan ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, walay katapusan, nga grasya at biyaya, pagpapala. Amen ba? Amen. Pakibasa nga sa Ecclesiastes, chapter 7, verse 16. Ano bang ibig sabihin ng over-righteous? Nakikinig ba kayo? Aya. Yan, Romans 10:3 yan. Ang gusto hindi naman over-righteous. Ito naman, Romans 10:3, gusto mag-establishar silang kung galing yung pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa katwiran ng Diyos. Ito naman. Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 16. Dili ka magpalabi pagpakamatarong. Ni magpalabi ikaw pagka manggialamon. Nganuman, nga laglagon mo ang imong kaugalingon. Everybody say, praise the Lord. Tingnan mong bersikulo,
Pagkita Tagalog ka, Tagalog. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 16. Huwag kang lubhang magpakamatuwid at huwag ka nang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ba ang iyong sarili? Palakpakan natin, Diyos. Mga minamahal, intindihin yung Biblia. Huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag kang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Yun ang tanong. Be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Ang tanong, why shouldest thou destroy thyself? Pag lumampas ka, sumubra ka sa katwiran sa Biblia, at sobra ka nagmamarunong na ikaw ay bright, sabi ng Biblia, bakit mo sinisira ang iyong sarili? Ang nagsulat yan, si Solomon Gahari. Alam niyo naman, Solomon, pinaka-bright na hari sa buong daigdig. Pinakamayaman na hari sa buong daigdig. Pero nagsalita siya, huwag kang masyadong magpakamatuwid. Huwag kang masyadong maging marunong pantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Siya mismo nagsabi, Solomon, wala na siyang hanapin pa. Mayaman, marunong, matuwid. Pero siya nagsabi. Ang po ibig sabihin, yung katwiran pala ng tao na galing sa Diyos, may limitasyon. Pag sumubra na yung katwiran mo at maging mamarunong, ikaw na mismo sumisira sa iyong sarili. Ano yon? Kasi hindi ka nakikinig sa preaching ng preacher, dahil ang sarili mo ang maging marunong pa. Yun. Kinukontra mo ang mga turo dito, kaya nga naman, mas matuwid ka kasanla. Ikaw lang sumisira na yung sarili, kapatid. Amen? Amen? Kung magbigay ka lang ng 10%, sa'yo na yan. Kung di ka magbigay ng halad, sa'yo na yan. Pero sa Biblia, Malakay 3:8-9, nagnakaw bang tao sa Diyos? Nangawat bang tao sa Diyos? Opo. Anong inyong ginakaw? 10 bahagi o handog. So yung Biblia, maliwanag. Ang ninakaw ng tao sa Diyos, 10 at handog. So sabi niya, balikan mo sa akin at ako'y babalik sa inyo. So tanggapin kayo ng Diyos pag kayo babalik sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi, dalhin nyo 10 bahagi at kaloob sa akong tigubanan. Bringing, dalhin nyo is an act of obedience. Ang pagdala ng 10 bahagi mo ay, that is the act of obedience. Sumusunod ka. Yung offering are a willingness upon our part. Willingness natin yan sa ating parte. Na gusto natin magbigay sa Diyos ng 10 og handog. Love and offering. That is in the willingness, gratefulness in our heart. Because tithes is God's command. Utos ng Diyos ang tithes. Yung love offering, that is in our heart. That is our sincerity and willingness in our part. Kaya gusto natin sumunod, to obey. To obey. Sabi niya, blessing by obedience. Ang pagsunod ay pagpapala. Ang hindi pagsunod, sumpa. So, anong gusto mo? Sumpa. Hindi ka sumunod. Sumpa ang darating sa'yo, hindi pagpapala. Gano'n naman kasimple. Blessings by obedience. Amen ba? Minsan, sobrang katwiran natin, kasi ang tao pag umirighteous na, sobrang ng katalinuhan sa iyang sarili na, sa iyang sarili. Lahat na nakita niya, mali.
Dahil ang tingin niya, siya lang ang matuwid at siya lang marunong. Mahilig siya mag-judge, mahilig siya magsalita, mahilig siya mga sick ng rumors at mga gossip sa church ang kapwa because of his tingin niya sarili niya, sobrang yung pagkamatuwid. Sobrang kanyang pagmalamon. Lahat nakita niya, mali. Wala makapantay sa kanya. Pati asawa niya, bantayan niya pa rin mali. Mister niya, bantayan niya mali. Mga anak niya, puro mali. Siya lang tanang tama. Anay pang rebuke, nga siya mismo dapat rebukin din. Yan, bantay niya. Puro pangumentaryo. Puro komentaryo. Bakit? Tingin sarili niya, matuwid siya. Over-righteous, lampas ang iyang pagkatuwid. Overwise, marunong sa lahat. Kasi pag tingin mo sarili mo, marunong ka na, matuwid, lampas ka. Over eh. Abi na usapin, over. Be not over-righteous much or over-wise. Why shouldest destroy thyself? Ikaw lang pala ang sisira ng sarili mo. Kasi nagpuro ka lang komentaryo. Puro ka lang panghusga. Nagasi ka ng gossip, gasi ka ng rumors. Dahil sa iyong isip, ikaw pinakamarunong. Wala si Brandy yan. Yung pangaral ni Brandy, hindi ba na panglangit? Kita mo? Dahil makita nasabi mo yan. Dahil yung tingin mo sarili mo, ikaw pinakamarunong. Mali yung tuturo ni Brandy, hindi panglangit. Kaya dahil ang isip mo, sobra ang iyong pagkamatarong. Sino nagsira ang sarili mo? Ikaw, sa Biblia. Bakit sinisira mo ang iyong sarili? Napangaral ko lang to para mabantay yung sarili nyo. Kasi pag sobra na yung pagkamatuwid, matarong, pag sobra ka na kamatuwid, matarong, wala ka na sa lupa. Sa langit ka na. Kapantay mo na yung mga anghel. Pero si Solomon, pinaka-bright niya tao. Pinaka-bright na hari. Pero siya nagsabi, huwag mo pasobra na mo maging pagkapantas, maging marunong. Ba't hindi pagkamatuwid si Solomon? Kaya dumating sa kanyang blessing, dumating sa kanyang grabing blessing, pinakamayaman siya nga hari sa buong daigdig. Tiningala sa siyang karunungan, pero siya nagsabi, huwag mo pasobrahan ang imong sarili maging sobrang pagkamarunong at sobrang pagkamatuwid. Amen ba? Naunawaan niyo? Amen. Kaya, delikado. Sa Hong Kong kami, nasa inyong bang lingkod, pamilya namin, anniversary 28 na eh. Dumating si beloved date, Friday pa lang. Sabi, ikaw na po mag-Bible study kasi nahiya ko niyan. Hindi, kuya, you preach, you teach them. Hanggang sa Sunday, you teach them. Sabihin mo sa makapatiran sa Hong Kong, huwag sila masyadong over-righteous. Magmamarunong. Kasi bakit? Nakikinig ba kayo? May kapatiran na save, may cancer, gumaling. Hindi nakadalo ng ilang buwan, dumalo ng sunod na buwan, maiksi ang buhok, gusto magpatotoo. Alam mo, sabi lang, hindi pwede magpatotoo yan kasi maiksi pang buhok. Sabi ng David, kuya, pag sobra silang kamatuwid, magmarunong, walang maligtas. Kahit bubuo pa ng buhok niya, ang milagro doon, ginatestify niya. Bawal. Kasi pag over-righteous ka, sobrang maging wise ka, ang lahat na lahat na sabihin mo, bawal. Isang preacher sa Manila, may isa kaming working kasama, na slide. May mahulog na sa balon, hindi niya pa tinulak at tinukuran, kay preacher yun. Sabi niya, ay, bawal. Bawal daw. Sabi ni Mana Pastora, sir ka, pre-war, hindi ginamit ang utak mo. Yung kapwa mo manggagawa, sister, mahulog na sa balon, mamatay, hindi mo lang sinagip, dahil bawal. Sobra naman kau kamatuwid. Tingnan mo? Dahil sa bawal, ang tawag yan, over-righteous. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Parisiyo,
Adlaw ng Sabat eh. Sabi ng Panginoon, sa adlaw ng Sabat, yung karniro na 100, di ba? Umalis. Yung isa, nahulog sa balon. Dahil bawal sa Sabat magtrabaho lahat. Observe the Sabbath holy. Hindi ba natin iligtas yung isang karniro tupa? Dahil sa Sabat? Sabi ng Panginoon, alin bang tama? Ang pagligtas ng tao sa araw ng Sabat o pagsunod sa Sabat? Hindi nakasagot yung mga Parisiyo. Sabi ng Panginoon, mas kailangan iligtas ang tao kaysa pagsunod ng Sabat na araw nyo. Kaya mas malaga ang kaligtasan ng tao kaysa pagsunod sa Sabat na araw nyo. Bakit? Dahil sa batas, overrighteous. Kaya ang Panginoon nagbigay ng parabola. Kaya ilagay natin sa ayos yung ating pagkamatuwid, mga isuon. Ating pagkamarunong. Kaya pag sumobra tadiya, kita lang ang naglaglag sa ating kaugalingon. Wala sa kayusan. Kulang ka dito sa wisdom. Kaya puro ka question, puro ka komentaryo, puro ka complain because of your overrighteous and overwise. Sabi lang, stricto si Pare Ande, bakit hindi naman nagpupuri lahat mga anak, pamilya nito, mga worker? Hindi nyo alam sitwasyon sa pastoral. Mga tao sa pastoral, iba-iba dito mga tao sa pastoral. May full-time worker, may STN, may volunteer, may kinupkop, may tinulungan kami. Ang pastoral house, kompleto. May home of the aged, may home of the children, kompleto dito. Kaya ano dito, ang pinapakita dito ay charity, pag-ibig. Yung mga matatanda yan sa likod, hindi naman nagpupuri yan, wala naman trabaho ito. Kung istikto ko, pinaalis ko na yan. Pero mawalan ako ng pag-ibig. Kasi kaluluwa yon. Dapat iligtas yung kaluluwa. Kaya pinapakain dito, inaalagaan dito. Pero dito mga sama, mga bata ko. Nung pisa pa ng elementary, high school, nag-graduate na yung professional na eh. Tinulungan ng church. Hindi nga nagpupuri ng maayos. Kasi hindi naman sila full-time worker eh. Pero dapat isipin na, dito sila natutulog, kumakain, magpupuri sila. Hindi ko sila mapilit eh. Kasi isip na, hindi sila worker. Volunteer lang sila. Pero tinulungan sila ng church. Iba nga, nakagraduate tayo, ba naging mayabang na eh. Kaya isipin, marami ng pira. Kung wala pang pira, kaya yung tao may hirap pag marami ng pira. Nagbabago ang isipan. Kasi may kaya na eh. Mayaman na eh. Kaya sabi yung tama rin ibang kapatiran na wala maligtas na mayaman palagit. Kasi ibang pag mayaman na, maging mayabang na eh. Dapat binagpala ka na, mayaman ka na, may pira ka na, lalo ka magpakumbaba, magpaubos. Lalo ka magtapat, magbigay, tumulong sa church. Hindi yung nagmayabang ka na dahil marami ka ng pera, makaya mo na. Kaya mo na mag-party sa hotel, kaya mo na sumakay sa eroplano, kaya mo na maggawa ng eroplano. Parang hindi ka na marunong tumingin si mo pinanggalingan. Yan ang ayaw ng Diyos. You must to be grateful. Maging grateful ka sa mga bagay-bagay na yung ginamit ng Diyos para sa iyo. Kaya mga pastor, nag-istoryahanay kami. Bayan, anak ni Atty. Montilla yan. Yung pastor na tinulungan ako noon ng trials ako. Ngayon, na-bankrupt ng negosyo, tayo naman sa tumutulong. Atty. Montilla, tinulungan pa Amerika. Dahil ang anak niya sa Amerika. Dumapit ang second wife niya sa Central Park, pati anak. Brian, asawa ni si Atty. Montilla, second wife. Hindi sa ating UPC, sila anak niya. Pero, tumutingi ng tulong sa atin. Tinutulungan ko sila, Brian. Bakit? Meron akong utang na loob kay Atty. Montilla. Nung ako sa kahirapan, ginamit sa Atty. Montilla
tulungan ako sa pinansyal. Kaya dapat, kung ikaw Kristiyano, para lalo ka pagpapalain ng Diyos, marunong ka tumingin sa iyong pinanggalingan, sa mga taong kinabit ng Diyos din para sa iyong kaligtasan. Huwag ka maging sakim. Yun dapat. Kaya kung di sila ginamit sa iyo sa umpisa, sa kahirapan, nahango ka ba? Nakaganon ka na ba ngayon? Dapat ilagay sa isipan natin. You must to be grateful to our loving God. First of all, to the Lord, the beloved pastor, sa San Pastor, beloved children, and sa mga manggagawa, preacher na ginamit para sa iyo. You must to be thankful and grateful for that. Dapat hindi magbabago ang isipan mo. Still, natili, magpakumbaba ka. Tutulong ka sa church. Sumunod ka, sumunod ka, sumunod. Kaya sa Biblia, hindi pa yan na blessing dating sa iyo. Sabi ng Diyos, blessing by obedience. Pagpapala sa sumusunod. Hindi ka marunong sumunod, nagmayabang na tayo, alisin ng Diyos ang kayamanin sa iyo. Bawiin ng Diyos ang ibigay sa iyo ng kayamanan. Babalik ka sa zero. Sa talanton yan eh. Yung isa binigyan ng talento, isa lang linibing, hindi pagalakal, kaya binawi ng Diyos. Pati sa kanya, binawi, tinapon sa impyerno eh. Kaya nga naman, hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong maghatag, magbigyan ng bili. Sa regalo, pagpapala, binigyan niyo sa kanyang sarili. Hindi marunong magpasalamat. Walang utang ang loob, kaya binawi ang sa kanya. Kaya tinapon sa impyerno. Yan po ang sa Biblia. Kaya tayo dito, mga minamahal, dapat ang paglingkod sa Diyos, huwag kang tumingin sa tao. Robert, sir, hindi naman mga worker yan. Volunteer, nagtitira dito. Pero dakong pasalamat namin na nandito sila sa pastoral. Kayong trabaho nila, hindi namin matrabaho. Amen. Kaya kung wala sila dito, hindi na kami magpagpuri. Kami na maglinis, palibit ng kanal, pagtapon ng basura, gawa ng kambing. Kami na magtrabaho. Di ko nakita nyo yun, sabihin nyo na, pembira o reflection, hindi nagpupuri oh. At kumukuha pa ng mga pagkain ng kambing, naglilinis ng kanal, marami naman dyan. Eh, sinong marami? Wala naman. Kaya nagpasalamat kami. May mga volunteer. Amen. Kami makapag-consentir, kami puri. Dahil sila mga volunteer. Kaya hindi natin sila pilit magpuri. Pero ako ginastikto ko, puri ka mo, puri. Alas ka, puri sila. Puri 2 hours, trabaho naman sila. Pagod nga gani, minsan wala pa makain. Maliit pa yung bambing. Pinagpapuri sila. Kaya huwag natin titingnan yan. Kaya iba-ibang mga tao dito. Yan si Brian, kinupkop namin yan. Problematic sa Manila yan. Dito, pinagpala siya. Nakatapos pa ng eskwela. Yumaman na ngayon. Minsan parang yumabang na Amen? Uri sa 30 minutos, siyempre, magluluto sa kusina. Kasi may nagluluto. Kung kami pa magluto, lalo hindi kami makapuri. Kaya may mga volunteer. Worker nga volunteer. Tuloy ito, iba-ibang mga quality rita para sa purpose namin, mabuo ang gawain ng Diyos. Kailangan natin yung manpower. Sa Manila, tumatayo doon, puro volunteer. Puro volunteer. Gumagawa ng mga first batch volunteer, nag-arrest ng mga bangko volunteer, lahat nag-sounding volunteer, polo volunteer, hindi mga worker yun. Amen. Pero biniblisingan sila. Hindi sila mapilit na magpuri, kaya naman, patay na sa trabaho sila. Walang tulog, magdamag, bigat ng mga binaalsa. District 20, puri ka mo! Kuya, wala kaming tulog. Labing bigat ng inaasal sa namin, papuriin mo pa kami. Kayo na lang magpuri para sa amin. Di kung wala sila, patay ang gawain ng Diyos. That's why iba-iba yung sistema, manpower sa loob ng iglesia. Kaya naman nakita nyo rito, wag na kayo magkomentaryo. Sumunod na lang kayo, pagpapala, suporta na lang kayo para kayo pagpapalain. Huwag tayo maging over-righteous. Hanapan pa natin ang butas, yung hindi naman dapat mo hanapan ng butas. Huwag ka namang marunong, kaya alam na namin aming ginagawa sa habag at awa ng Diyos.
For within ilang taon kami naging manggagawa. Nang start kami sa kahirapan, wala makain, nagpainirin kami hanggang ngayon. Kaya yung pangako ng Diyos, totoo. Naghirap kami manggagawa. Nagumpisa kami sa wala makain, gutom, pumayat, gabing kahirapan namin. Ngayon, yung pangako is totoo, nagtiis kami, sumunod, nagpasakop. Ngayon, nakita niyo sa aming paghihirap, pag-umpisa. Ngayon, kung pinagpala man kami, nag-aani na kami ng aming sakripisyo. Sa unang dalangin ng mga pastor. Kayo, huli na. Kayo lang kayo naligtas. Hindi nyo ba alam yung pinaghirapan ng mga manggagawa? Pinaghirapan namin noon. Ang church, 49 years, 58 na next year. Ilang taon na? Imagine, nakakilala ko 22 years old. Ngayon, ilang taon ako, 61 years old. Bilanga, ilang taon na kami naging manggagawa. Nanatili kami. Amen. Sa habag at awan nyo sa prayer ng ating mga pastor. Kaya tumingin lang kami sa tao, matagal na kami nag-backslide. Then miso harap-harapan namin, nakikita namin yung kamalian, pero hindi namin tinitingin. Pikit mata kami. Tumataas ng kamay, nagbuburi sa Diyos. Ibang kasama namin nawala sila. Yung abang lingkod mo natili kami. Bakit? Hindi ako tumingin sa tao. Ang tiningnan ko yung magawa ko sa Diyos at ang pangako ng Diyos. Although we are professionals, may mga trabaho kami. May mga tinapos kami. Pero hindi namin pinagmamalaking tinapos namin. Dahil tinawag kami ng Diyos bilang manggagawa. Sumunod lang kami hanggang makaya namin sumunod. Tama sa ginawa, sinusunod namin kahit gabing kahirapan, gabing pagod, grabe lahat aming naramdaman abang sumunod kami. Dahil sa Biblia, blessing by obedience. Ang pagpapala sa mga sumusunod. Pag sumunod lang tayo, mga minamahal, magpapasakop dito. Pagpapala ang darating sa ating buhay. Munawaan natin ang ating paglilingkod. Ulitin ko, ang pagsunod ay pagpapala. Ang hindi pagsunod, sumpa. Dalawang bagay lang naman ang ating gawin. If you want blessing, just obey. If you want a curse, you disobey. Simple lang. Sunod ka na lang, wala ka ng daming istorya. Pikit mata ka, magpuri, maglingkod sa Diyos. Upang pagbata ng mata mo, makita mo ang kapangyarihan, kalwalhatian, blessing ng ating Panginoon.